Breaking news, Senador Marcoleta. Merong matinding pasabog dito. Nako, mga kababayan ko. Itong mga milyong-milyong mga seguridad ni Senador Marcoleta, naka-red alert na, mga kababayan. Dahil nga po, ang ginagawa po ng mga tambaluslos at mga bangagan na tauhan ni Hestas Barabas, ginigipit po si Senador Marcoleta. Kaya ngayon mga kababayan, nag-emergency meeting ang Solid 13. Bakit kaya mga kababayan ko? Nako po, kasi nga ang kanilang tirada po, talagang wasakin ang mga Duterte. Kaya itong mga kaalyado ni Tatay Digong at Inday Sara, ginigipit nila mga kababayan. Isa na dyan si Senador Marcoleta na kinasuhan ng plunder dito daw sa sinasabi nila na 75 million na campaign donation. Naku po mga kababayan, alam naman natin ang tunay na dahilan ng mga Hestas Barabas. Si Senador Marcoleta ay isa sa mga maiingay na kritiko ng flood control. Alam natin na binabangga lahat ni Senador Marcoleta lahat ng mga Hestas Barabas Judas. Kaya nga napilitan si Tito Soto at Ping Lacson dahil nakikita ng taong bayan na walang nagagawa ang mga protektor na ito kundi pagtakpan ang tunay na may kasalanan. Kaya ngayon mga kababayan, itong si Senador Marcoleta, pilit nilang ginigiba. At lahat ng mga alay ng Duterte, ginigiba mga kababayan, kasi tumbok nila mawala ang suporta ni Sara Duterte dito sa impeachment. Kaya malabo na makakuha ng 16 na boto. Nako mga kababayan ko, ito na ang pasabog ni Senador Marcoleta. At malutikiya, nako po, may babala. Talagang matindi ito. Kaya sila Tito Soto, Ping Lacson, lahat ng mga minority ngayon na naghudas kay Bato, na gusto nilang iparesto sa ICC, eto na mga kababayan ko. Eto na ang matinding balita natin. Eto malutikiya, may matinding pasabog na. Pakinggan po natin mga kababayan ko. Nako, yari sila ngayon. Eto po, pakinggan po natin mga kababayan na eto po, mahirap makakuha ng 16 votes. Malutikiya sa impeachment ni BP Sara sa Senado. Naku po, mga kababayan ko, ito po. Alam nyo, kahit na anong senaryo, mahirap makakuha ng 16. At tatandaan natin yan, ang saligang batas, ang sinabi of all senators. So 24 po yan, kahit alsin nyo yung mga ayaw nyong pabotohin, yung mga kung sino-sinong gusto nyong kasuhan, lalabas at lalabas, kailangan may 16. At pag minenos mo ng minenos ang total na 24, ay talagang hindi ka makaka-16. Hindi ko alam kung ano yung mathematics na ginagamit nila, kung may 4 na aalsin dahil sa kaso, paano ko makaka-16 dyan? So talagang pipilitin ng lahat. At pag nakita yan ng taong bayan, alam mo, sa aking pananaw, magiging tipping point yan ginagawa nilang mga extension at kung ano-anong offer. Kasi galit na ang taong bayan. Mas lalo nyong ginagalit dahil isang tao lang talaga ang prino-project nyo sa nakaraan na 4 na taon. O kita nyo mga kababayan, isa lang ang tinatrabaho nila, mga kababayan ko. Konti lang. Para po mawala si Sara Duterte, inuna nila si Tatay Digong. Sinusunod nila yung mga Duterte allies, gaya ni Senador Marcoleta. Si Boying Rimulya gumagalaw na, mga kababayan ko. Pero sabi nga ni Senador Marcoleta, katwiran ang mananaig, batas ang mananaig. Pag ginalaw nyo si Senador Marcoleta, ang 5 million hanggang 10 million na seguridad niya, naka-red alert na. Mga kababayan tayo, buong pwersa ni Senador Marcoleta ay naka-ready na. Hindi nyo magigiba ito hanggat may katwiran,
hanggat may batas at paninindigan si Senador Marcoleta, hindi nyo kayang matibag. Yan po ang sinasabi ng taong bayan. At yung 5 million na security, naka-ready na talaga. Yung pagitan sa majority at minority, no? At meron pa akong narinig na interview sa dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na isa sa mga factor daw na nakita niya na dahilan kung bakit napalitan itong si Senate President Tito Soto ay kakulangan sa kakayanan nito. Hindi abogado si Tito Soto at mas akma sa kasalukuyang liderato. Ano po masasabi niyo po dito, Prof? Well, ako'y sumasang-ayon diyan. Yan ang aking column nung Martes na nakaraan na sinabi ko doon, oo, si Senate President Soto ay mahaba ang experience, malawak ang experience, pero ibang klase ang impeachment court. Sa impeachment court, ang presiding officer kailangan mag-decide, no? Napakahalaga diyan yung jurisprudence. Ano ba yung jurisprudence? Ito yung mga kaso na pwede mong kunan ng yaman sa pag-rule, no? Na basihan para sabihin, that is out of order, that is a wrong interpretation, we should probably consider it this way. Malaki ang nakita natin sa kasaysayan ng impeachment sa ating bansa. Si Senate President Nene Pimentel, abogado yon. Si Senate President JPE, and really, abogado yon. Nakita mo yung yaman ng literature nila to make a ruling. Yun ang kinokol ng presiding officer, that you are able to break the impasse, to intervene when necessary, and to rule. Ang ruling mo is based on jurisprudence. 'Di ba? So napakahalaga na abogado 'yan na umupo. Dahil ang vice presidente na nasa saligang batas, ang presiding officer ay ang Senate President. So napakahalaga. Si Senate President Soto, plano niya magkakaroon ng impeachment manager na si Senator Kiko Pangilinan. Ayan mga kababayan. Tama naman ang sinasabi ni Malutikia. Advantage talaga na abogado ang Senate President. Anong alam ni One Bull University? Kaya nga napalitan niya ni Alan Cayetano kasi nga alam na alam ni Alan Cayetano ang magiging rules. Section 19 hindi pa alam ni One Bull University ni Paloma. Tapos kukuha pa ng impeachment manager. Ano yun? Jollibee? May manager? 'Di ba mga kababayan? Kaya advantage sa abogado. Tama lang na si Peter Alan Cayetano ang naging Senate President para hindi maging bias ang magiging desisyon nito. 'Di ba mga kababayan ko? Yari, Tito Soto. Nagulpi na naman dito. Sa tingin ko yun ay admittance on his part na he really needs assistance. And how will you be able to rule kung yun ay manggagaling sa iba? So lahat subject, lalo na dito sa contentious na impeachment kayo Vice President, yung ruling napakahalaga. Hindi pwede yung medyo padagilid-tagilid o medyo patawa-tawa, hindi. Napakaseryosong bagay ito. Kasi Vice Presidente yung ini-impeach, no? Sabi nga nung iba, di gawin na lang daw na si Chief Justice. Kaso ang sasaligang batas ang naandon ang Senate President. So tama yan, nag-agree ako dyan. Kaya ginawa at kaya nakita ng mga colleagues niya na mahihirapan ang Senado. Sa majority nung una, isa lamang ang senador. Yun ay si Senator Pangilinan. Sa minority dati, 4 ang abogado. So kailangan talagang, kung titingnan mo kasi yung institusyon kailangan yung institusyon, someone who can make a decisive ruling na hindi mag-aaway-away yung mga colleagues nila doon sa impeachment court. Kasi alam nyo, tama yun mga kababayan. Hindi pa bula-bulaga, hindi pa tawa-tawa. Diba mga kababayan ko, hindi yung kontra-kontra sa Korte Suprema,
hindi galing-galingan, hindi nagbubuhat ng bangko, sasabihin niya, ako ang paniwalaan nyo. Tumanda na ako sa Senado, nag-uban-uban na ako. Ako ang tunay na nagsasabi ng totoo. Yan si Bulaga, ayun, napalitan tuloy. Mas na forthwith pa kay Sara Duterte. O ano naman yung sinasabi ng taong bayan dito? Ito po, mga kababayan ko. Dapat may magbuo ng death squad para sa mga magnanakaw na congressman. Wala ng korte. Patay. Patay agad para tapos na. Ayan yung mga, mga kawin nagsasabi dito. Talagang gusto na nila na on the spot. Pero wag naman. Hindi pwede walang kaso ang nagpa-impeach. Sana kanya yun, siniswerte. Sana lang wag bumaliktad yung mga pinipilit nilang kasuhan. Sana lumaban sila. O kita nyo. Kasi nga, nagiging sistema ng mga Judas Barabas, tinatakot nila, mga kababayan, yung mga nagnono sa impeachment. Yung mga lumipat sa majority ngayon. Yung dalawang Villar, si Cayetano, si Loren Legarda, tinatakot po nila na kakasuhan daw sila. Sabi, kung lilipat kayo at sasanib pa kayo kay One Ball, wala na. Mas daig pa kayo kay Hestas Barabas Judas. Yan nga ang sabi ni Senador Marcoleta. Kaya buti na lang hindi sila nagpatinag at hindi sila natakot. Tignan nyo si Senador Marcoleta, kinakasuhan pero hindi nagpapatinag ito. Ganun dapat ang paninindigan. Kasi kung maging magkaroon ng internal struggle sa mga posisyon, ang ultimate arbiter, ang Senate President. Hindi siya bumoboto dahil boboto lamang siya kung may tie, pero napakahalaga ng kanyang mga rulings. Opo, meron pang, baka kasi hindi rin iko-considera yung Chief Justice kasi meron ding hiling doon Medyo abala sila, marami silang trabaho ngayon. Meron pa dito kay Bato at meron pa dito kay mga humiling na kini-question yung constitutionality dito sa impeachment nga ni VP Sara. Pero napag-uusapan na po ito. Sakali po na lumabas ito, anong nakikita nyo po mangyari? Kung paborable po dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano ba to? Parang part 2 doon sa unang nilang nangyari. So mabubura next year na naman. At kung next year ba kung magfa-file sila ng impeachment, parang at mahirap na ang next year kasi malapit na tayo sa eleksyon. Yun kung may eleksyon, no? Pag nag-rule ang Korte Suprema na dismiss yung impeachment na yan, babalik tayo uli sa square one, no? At legitimate ang mga issues na dinala sa Korte Suprema, yung acceptance kay Madriaga, yung COA ruling being final, yung AMLA report, di ba? At saka yung conditional threat. So napaka-importante na hintayin natin ang Korte Suprema na mag-appreciate kasi nagbigay na sila ng unang ruling doon sa unang impeachment and apparently hindi pa rin sinunod ng House of Representatives yon. So talaga napaka-importante yon. So hindi dapat gigil ang Senado, tama ang ginawa ng Senado na ang unang hearing July para mabigyan ang Korte Suprema ng panahon to rule on it. Kasi pag nag-start na ang trial, may certain rights na makwe-question, mahirap mong i-dismiss ang impeachment court pag pag si Soto yan, forthwith yan. Agad-agad yan. Alam mo, nag-meeting ngayon, kinabukasan. Maghihiring na yan. Ganong katindi. Wala daw Sabado, walang Linggo-Linggo. Para matapos na. Atat na mawala si Sara. Ayun, nauna pa siyang bumagsak, mga kababayan. Sila ni Tito Soto, ni Ping Lacson. Sa tindi ng kanilang pagkaganid sa kapangyarihan, sa tindi ng kanilang interes na mawala si Sara, ayun, sila ang unang nawala. Kaya nakarma sila ng husto, mga kababayan, dahil sila yung tinatawag na Hestas Barabas sa Senado. Kasi nga gusto nilang mawala. Gusto nilang si Bato, di ba, pinapahuli nila. Sasabihin nila hindi nila alam na darating si Bato. Hoy, mga Hestas Barabas,
Wag nyo ngang lolokohin ng taong bayan. Alam na ang mga kulay ng mga boto nyo, maiitim. Yan ang sabi ng mga tao dito. O, tuloy ba natin? Simula yon, lalong magkakagulo tayo. So, mas siguro dahan-dahan at maging kalmado at hintayin natin ang ruling ng Korte Suprema. Opo, meron pong panayam kay Senadora Amy Marcos. Meron siyang inilahad po, Prof, no? Maliban doon sa mga cash consideration, sa pangako na budget para doon sa mga pumirma, meron pa siyang nabanggit na yung papahabain daw yung termino, magkakaroon daw ng pagpapalit ng konstitusyon. Tinanong nga siya, sino bang source mo? Sabi niya, yung kabilang sa mga meeting, marami daw mga secret meeting na naganap at seryoso yung kanyang aligasyon dito. Prof, tingin nyo, ano pang basa nyo po rito? Alam mo, para mo makuha ang desisyon ng mga politiko, lalo na itong 19th at 20th Congress, nakikita naman natin talagang may carrot and stick, no? Carrot, incentivize, no? Nakita natin yon, iba-iba yung sinabi ni Senator Marcos. Stick, kaso, no? So makikita mo dito yung pag-extension. Nakakalungkot yun kasi extension ng term at pagtaas ng edad ng pwedeng tumakbo sa presidente. Kitang-kita mo naman na sa parehong panukala ay ayaw, talagang hadlang kay Vice Presidente Duterte. Talagang takot na takot sila, no? Pero ako, nakakalungkot siyang inoffer as part of the incentive for you to vote. Kasi magagalit ang tao. No, isang tao lamang ang ayaw niyong makadesisyon tungkol sa politika at lahat na ng ahensya ng gobyerno ay ginagamit para siya isikilin at ilagay sa isang corner. Maling-mali yun, pero kung yan ang rason kung bakit pumirma ang karamihan, sa tingin ko, nanghina rin sila nung nakita nila ang pagpapalit sa Senado. Kasi ang ino-offer nila, mahirap yan matuloy kung walang 16 votes. At ganun rin sa pananaw ko, meron rin kumakalat na may ino-offer na tumakbo sa Vice Presidente si Senate President Cayetano sa administrasyon, at meron rin sinasabi na yung ibang may kaso ay hindi nakakasuhan. Sa kagustuhan nilang ma-impeach si Vice President sa Senado. Alam nyo, kahit na anong senaryo, mahirap makakuha ng 16. At tatandaan natin yan, ang saligang batas, ang sinabi of all senators. So 24 po yan, kahit alsin nyo yung mga ayaw nyong pabotohin, yung mga kung sino-sinong gusto nyong kasuhan, lalabas at lalabas, kailangan may 16. At pag minenos mo ng minenos ang total na 24, ay talagang hindi ka makaka-16. Hindi ko alam kung ano yung mathematics na ginagamit nila, kung may 4 na aalsin dahil sa kaso, paano ko makaka-16 dyan? So talagang pipilitin ng lahat. At pag nakita yan ng taong bayan, alam mo, sa aking pananaw, magiging tipping point yan ginagawa nilang mga extension at kung ano-anong offer. Kasi galit na ang taong bayan. Mas lalo niyong ginagalit dahil isang tao lang talaga ang prino-project nyo sa nakaraan na 4 na taon. Opo, kasi maraming mga maliban dito sa impeachment, alam natin malakas itong si Vice President Sara Duterte. Meron pa dong issue sa muling pagbubukas ng investigasyon. Itong dalawang issue ba na ito, Prof, ay napakahalaga na dapat nilang mapigilan talaga. Kasi dito nakasalalay yung kanilang kinabukasan. Oo, alam mo yung ako'y natutuwa sa desisyon ng kung sino ang magiging head ng Blue Ribbon.
tama na si Senator Pia just to hindi maging antagonizing ang lahat between Senator Marcoleta and Senator Lacson. Makikita mo na si Senator Pia is very clinical in her approach. Pero pag nabuksan niyang blue ribbon na yan, yan ang napakahalaga sa taong bayan. Hindi yung impeachment eh. Para sa akin, napakahalaga ang blue ribbon dahil trilyon na pondo ng bayan ang nawala. Ayan mga kababayan, alam na natin bakit nila inuuna itong impeachment ni Sara. Kasi nga ayaw nilang maging presidente ito. Mas inuuna nila na pabagsakin siya. Ayaw nilang pag-usapan itong sinasabi na flood control issue na trilyones sa pagnanakaw. Kaya mga kababayan, ginigiban din nila si Marcoleta para makasuhan, para makulong ito. Isipin nyo, plunder. Samantalang mga nagnakaw ng trilyon-trilyon sa pera na maleta at yung mga nakakubra nito, si Marcoleta ang tinira nila, ginigipit nila. At si Sara, ano masasabi nyo? Isang like, isang share po, at isang subscribe for transparency, for a better democracy. Katwiran ng manaig. Pag ginalaw nyo si Marcoleta, ang gagalaw, giba-giba. Sa totoo lang yan. Naku po, milyon-milyon, 10 million ang bodyguard niyan, ang seguridad niyan. Sinasabi ko sa inyo. Kayo na magsabi mga kababayan, kaya ba nila ang isang Marcoleta na may katwiran at may paninindigan? Comment nyo po. Salamat po.